Na-experience mo na ba na may gusto kang babae pero hindi mo alam kung anong approach ang gagawin mo? Jay 'to ng Alpha One Channel, pag-uusapan natin dito ang tungkol sa mga paliligaw sa babae. Unang-una, isa sa mga importante ay magkaroon tayo ng chemistry o connection sa isang babae. So, ano nga ba dapat mong gawin para magkaroon ka ng magandang connection o chemistry sa isang babae? Let's say in-approach mo lang yung isang babae tapos nagkukuwentuhan kayo, nagtatanong ka sa kanya. Let's say tinanong mo siya ng anong favorite movie niya o anong favorite na iniinom niyang, let's say, alak. So, mababaw pa yun, kailangan mo mag-dig deep. So, sabi niya paborito kong alak is San Mig Light, sabihin natin gano'n. Ta's, sasabihin, favorite ko rin 'yan. So, naghahanap ka ng connection, 'di ba? Naghahanap ka ng common ground. Pero mababaw na dahilan pa 'yan, hindi pa kailangan mo ng malalim na chemistry, kailangan mo ng malalim na connection. Sinabi sa'yo ng babae na, nung bata ako lagi kaming pumupunta sa simbahan na 'yan, every Sunday. Tapos naalala ko, dapat ganito yung suot namin. Ta's sinasabi niya na ayaw niya na nagsisimba ng linggo, sinasabi niya na ayaw nagsisimba kasi hindi niya gusto yung mga damit na pinapasuot sa kanya ng nanay niya. So, puwede niyong pagtawanan yun na, gano'n din ako na ganito yung pinapasuot sa akin ng nanay ko, gano'n dapat pareho kami ng kapatid ko, ganyan. So, puwede niyong pagtawanan yun. Yun ang nagke-create ng deeper connection, ng matinding chemistry sa isang babae. Yun ang conversation na dapat hanapin mo, hindi yung mabababaw na conversation na, anong favorite movie mo, anong favorite color mo, dapat yung merong emotional connection. Pero siyempre mag-umpisa ka sa mga mabababaw lang, pero as much as possible, dun ka go straight dun sa mga gano'ng question kasi hindi lahat ng lalaki alam yung gano'ng technique. So, hindi nila yung karamihan ng mga lalaki, ang alam lang nila yung mga mababaw na tanong kasi hindi nila alam kung anong itatanong nila. So, 'pag ikaw dun sa isang grupo tapos ikaw lang yung lalaki na, ah, nakipag-usap sa kanya ng gano'n, ikaw yung maiisip niya, ikaw yung hindi niya makakalimutan. Ikaw yung magkakaroon ng deeper connection at chemistry dun sa babae na yun. So, yun na nga, 'pag nakipag-usap ka sa babae, dapat malalim yung pinag-uusapan niyo. Dapat mahanap mo yung emotional experience ng isang babae. 'Pag sinabi niya, "Eto yung favorite movie ko." Bakit yun ang favorite movie mo? So, mag-e-explain ngayon yung babae kasi, nakaka-relate ako sa kanya kasi ganito din ang experience ko sa buhay. So, yun na-penetrate mo na yung emotion niya, yung experience niya. So yun ang dapat na hanapin mo. So, you have to dig deeper dun sa tanong, hindi yung 'pag sinabi ng babae na, "Eto yung favorite," 'pag tinanong mo siya, "Eto yung favorite, anong favorite movie mo?" 'Pag sinabi niya, let's say, kung ano man yung kapag sinabi niya, let's say, "Eto yung movie na favorite ko." Ako favorite ko rin 'yan." So, wala na sa kanya yung tanong, 'di ba? Nasa sa'yo na yung focus ngayon. So, 'wag mong i-focus yung conversation sa sarili mo, 'ah, 'wag tayong maging self-centered. Dapat, naka-focus tayo sa kanya. Lahat ng as much as possible, lahat ng karamihan ng 90% ng tanong is tungkol sa kanya, 90% ng conversation tungkol sa kanya. So, 'pag sinabi niya, "Ito yung favorite movie mo." "Really? Bakit yun ang favorite na movie mo?" So, mag-iisip siya. "Yan ang favorite movie ko kasi nakaka-relate ako sa kanya, yung experience nung bida, yun din ang na-experience ko nung bata ako o na-experience ko siya at one point in my life." So, puwede ka mag-dig deep dun sa tanong na yun. Anong naiisip mo nung time na yun, anong nararamdaman mo nung time na yun nung na-experience mo yun? Gano'n ang mga tanong dapat. Hindi yung mabababaw na, "Anong favorite na pagkain mo?" "Spaghetti." Talaga favorite ko rin 'yan." O kaya sabihin mo, "Talaga ako naman hindi, ayoko ng spaghetti, ang favorite ko, ah, sabihin natin barbecue." So, okey, sabihin sa'yo ng babae gano'n, so tapos na, 'di ba? So, 'pag sinabi sa'yo, "Anong favorite na pagkain mo?" 'Pag tinanong mo sa kanya, "Anong favorite na pagkain mo?" "Favorite na pagkain ko, let's say, inihaw na talong." "Bakit inihaw?" Tanong mo sa kanya, "Bakit inihaw na talong ang favorite mo?" Puwedeng matawa siya, kasi ganito dati ganyan, naalala ko yung kapag,
every weekend, nag-iihaw kami ng family ko. So, puwede mo siyang tanungin, "Anong usually ginagawa mo during weekends or kapag wala kang pasok?" Yun ang mga tanong. So, puwede niya sabihin sa'yo na, favorite na gawin ko every weekend is nandun ako sa family ko, nagba-bond kami, nag-iihaw kami, o kaya lumalabas kami. So, na-e-enjoy niya, bumabalik sa feeling niya yung enjoyment na nararanasan niya, nararamdaman niya during that time na magkasama sila ng family niya. Which is na mako-connect niya sa'yo. Na hindi niya mako-connect sa ibang lalaki na kausap niya dahil mabababaw lang yung tanong ng ibang lalaki compared dun sa mga tanong na sinasabi mo sa kanya, na tinatanong mo sa kanya. Yun ang mga dapat mong itanong, yun ang conversation, yun ang connection na dapat mong hanapin sa isang babae. Ngayon, kapag nag-e-enjoy na kayo dun sa conversation niyo, bigla mo siyang iwan. Pero magpapaalam ka siyempre, sabihin mo sa kanya, nag-e-enjoy ako sa conversation natin, pero kailangan ko ng umalis. Kahit wala kang rason para umalis, kahit nag-e-enjoy ka pa, gumawa ka ng reason na sabihin mo sa kanya, kailangan ko ng umalis, let's say, gabi na, sabihin mo sa kanya, kailangan ko ng matulog na maaga kasi may trabaho ako bukas o kaya may importante akong gagawin bukas. Kahit na wala, gawin mo ng excuse yun. Iisipin niya, wow, itong lalaki na 'to responsable. Itong lalaki na 'to, may future, kumbaga, may mararating sa buhay. So, ang isang babae, ang hinahanap niyan sa isang lalaki si security. Security. Yung safe siya na kapag kasama ka niya, may magpo-protect sa kanya, at the same time, may magpo-provide sa kanya para sa future niya. Yun ang hinahanap ng babae. Isa pa is sense of humor. So, dapat matutunan mo magkaroon ka ng sense of humor. Kung wala ka nun, pag-aralan mo, manood ka ng mga comedy videos like si Kevin Hart o si Jokoy o sino man ang magaling na komedyante. Manood ka, pag-aralan mo para matuto ka maging magaling sa sense of humor. Kasi importante yun sa babae. Napapatawa mo yung babae. Excuse me, kapag napapatawa mo yung babae, madali yung ma-fall sa'yo. Bababa niya yung guard niya, magiging relax siya sa'yo, magiging komportable siya sa'yo. Isa rin yun sa way kung paano mo in love sa'yo yung isang babae. So yun na nga, going back, magpaalam ka sa kanya, sabihin mo aalis ka na, kailangan mo na umalis, although nag-enjoy ka sobra dun sa usapan nyo, dun sa company ng babae. Sabihin mo, you really have to go, kailangan kong umalis. Kapag alam mong magkikita pa kayo ulit, let's say katrabaho mo siya, kaklase mo siya, alam mo magkikita pa kayo the next day or in 3 days, magpaalam ka lang, umalis ka na, then umalis ka na. Kung hindi man, kung dun mo lang siya nakita o nakasabay mo siya sa bus, nagkakwentuhan kayo, hindi mo na alam kung magkikita pa kayo, hindi na, so most probably hindi. So ang gawin mo, tanong mo siya, okay lang ba na magkita tayo ulit? Okay lang ba lumabas tayo, kumain tayo sa labas? O kung ano man ang napag-usapan, let's say sabihin niya, nag-e-enjoy ako sa ganitong ginagawa ko. Let's say, nag-e-enjoy akong pumunta sa seaside o kung saan. So, yayain mo siya next time. Sige, okay lang ba na punta tayo next time sa ganitong lugar o sa seaside or sa restaurant, kumain tayo sa labas o magkwentuhan tayo, kumain tayo ng street food kung gusto niyo ng street food. Yayain mo siya, sabihin mo, sagot mo. Kunin mo yung number niya. Okay lang ba? Sabihin mo, okay lang ba kunin ko yung number mo. So, pag binigay sa'yo, okay. Kung hindi man, okay lang din. Huwag ka maging rude sa kanya. At least natuto ka kung paano ka makipag-usap sa babae, kung paano mo i-approach yung babae, kung paano ka makipag-usap. Practice lang yan. Practice ka lang ng practice. Be respectful. Paalam ka, it's okay. Kung ayaw mo ibigay, I respect that. Ingat ka. Saan magkita tayo ulit. So, ganun. Malay mo, magkita kayo ulit. So, maybe that time, ibigay niya na sa'yo yung number niya o lumabas kayo ulit. But don't be rude. So, kapag ka nagpaalam ka sa kanya, na nandun sa mataas yung emotion experience na nararanasan niya, nag-e-enjoy siya, tapos bigla mong pinutol kasi papaalam ka na gusto mo nang umalis.
hindi ka niya makakalimutan nung araw na yun. Hindi niya makakalimutan nung gabi na yun, iisipin ka niya until magkita kayo ulit. Baka ikaw yung pinakamagandang nangyari sa araw niyang yun, yung experience na yun, yung pinakamagandang nangyari sa kanya. So, hindi ka niya makakalimutan. Tapos kapagka let's say binigay niya yung number niya sa'yo, tapos nag-text ka, tapos nag-reply siya, huwag kang mag-reply kaagad. Maghintay ka ng let's say few hours para hindi niya isipin na excited ka or inaantay mo yung reply niya. So, pag nag-text ka sa kanya tapos hindi rin siya nag-reply kaagad, antayin mo rin. Huwag ka rin mag-reply kaagad. So, laro yan eh, game yan. So, mag-antay ka rin na hindi siya nag-reply in 30 minutes. Antay mo 30 minutes o 1 hour, basta ka mag-reply. So, kapag nag-text ka tapos nag-reply siya kaagad, mag-reply ka rin kaagad. So, yun ang isang way, yung isa sa pinaka-effective na way kung paano mo i-approach yung isang babae, paano ka makipag-usap sa isang babae, at kung paano ma-inlove, isa sa way kung paano ma-inlove sa isang babae. Kasi isipin niya, deep to itong lalaki na to, malalim to, hindi to kagaya ng ibang lalaki na mababaw lang or may iba lang gusto lang to sa akin. Pero itong lalaki na to, yung personality, gusto niyang alamin yung buhay ko, interesado siya sa buhay ko. So, mas magiging malakas yung connection niyo or yung chemistry o mas may in love sa'yo yung babae kapag yun ang ginawa mo. Pero syempre, unang-una, importante is attraction. Physical attraction is initial attraction yung physical trait mo. Dapat malinis kang tingnan, maganda yung gupit mo, malinis ang gupit mo, hindi mabaho yung hininga mo, dapat malinis yung ngipin mo, malinis ang kuko mo, pabango ka, maganda yung damit mo. So, importante yon. Pero, maikli lang yung attraction na nagagawa nun. Para ma-seal mo o para tumagal yung attraction ng isang babae sa'yo, dapat magkaroon ka ng deeper connection ng chemistry na sinasabi ko. Kung wala kang pera na kung let's say, estudyante ka pala, nag-uumpisa ka pa lang, make the most out of it. Hindi kailangan gwapo ka, may mga tao pinanganak na gwapo talaga. Pero, the good news is, ang gusto ng isang babae, ang mas importante sa isang babae is yung minamaximize mo yung potential mo. Mag-exercise ka, maganda yung pangangatawan mo, magandang malinis kang tingnan. Mas pogi sa babae yung compare mo yung dalawa. Let's say ikaw, hindi ka ganun kagandang lalaki, tsaka isang magandang lalaki, pogi talaga, ipinanganak na pogi talaga. Pero yung pogi talaga, hindi malinis sa katawan, alam mo yun, walang future, amoy sigarilyo, manginginom, walang pangarap sa buhay, tambay. Pero ikaw, hindi ka ganun kagandang lalaki, pero may pangarap ka sa buhay, inaalagaan mo sarili mo, unang-una, wala kang bisyo, maayos kang tingnan, malinis, ayos ang gupit mo, nagsishave ka, o magandang damit mo. Hindi naman ibig sabihin mamahalin ang damit mo, hindi kailangang mamahalin damit. Basta malinis lang yung damit mo, kahit mumurahin yan, malinis ang damit mo, malinis ang sapatos mo, pinaka-importante sa babae, malinis ang sapatos mo, malinis ang kuko mo, malinis ang ngipin mo. Mayroong mga pabango na mura lang na bibili, i-research mo, ano bang pinakamabangong pabango para sa babae. So, i-research mo yun, tapos bumili ka ng mumurahin lang. So, mag-spray ka lang ng isa o dalawa, huwag masyadong sobra, para hindi ka amoy parang baygo, nakakalakas yung pabango mo. So, isa o dalawang spray lang, okay na yun. Deodorant ka, dapat hindi ka amoy body odor. Ayun, dapat malinis kang tingnan, naliligo ka lagi, maayos ang gupit mo, shave ka, unless dirty look ang gusto mo, na hinahanap mo sa isang babae yung dirt. Yung ganun din ang gusto ng babae, pero bihira kasi sa babae yung ganun eh. Mostly, ang gusto ng babae yung malinis kang tingnan. Kumain ka ng healthy food, dapat maayos ang pangangatawan mo. Mag-exercise ka, mag-workout ka. Kasi sabi ko nga, ang hinahanap ng isang babae sa lalaki is yung security. Yung dapat na poprotektahan sila kapag
kapag kasama mo sila, may magpo-protect sa kanila. Kaya ang mga babae, gustong-gusto yung mga basketball player kasi malalaki ang katawan, may future, 'di ba? May goal sa buhay. Dapat hindi yung habol ka lang ng habol sa babae, hindi yun ang goal mo. Dapat majority of your time, dapat self-improvement mo yung yung focus mo ngayon. Darating yung babae na yan, mag-a-attract yan, ma-attract yan sa'yo. Mahahanap mo isang babae kung hindi ka naghahanap ng isang babae. Focus mo sa sarili mo. Kaya yung mga basketball player, let's say basketball player, di ba? Focus sila sa practice nila, sa laro nila, doon ang focus nila. Pero yung babae na-attract sa kanila, dapat ganun din ang gawin natin. Kahit hindi tayo athlete, focus ka sa goal mo. Kung may trabaho ka, kung nag-aaral ka, focus ka sa pag-aaral mo. Mag-side hustle ka, matuto ka ng skills, kung paano ka magkaroon ng side hustle o side income. Para may extra pera kang pangdagdag sa budget mo, pang date. Kasi syempre gusto ng babae yung security na kaya kong buhayin ito. Kayang buhayin ito ang mga magiging anak namin. Parang animal instinct din yan. Yung mga, let's say lion, ang hinahanap nilang lalaki na lion is yung magpo-protect sa kanila para may security siya at saka yung mga magiging anak nila. Ganun ang human nature, ganun ang animal nature. Meron din tayong animal instinct, pareho lang yun. So, kapag hindi ka pa sanay makipag-usap sa babae, kung paano ka makipag-approach, ayos lang yan. Pag-aralan mo, maraming YouTube videos kung paano ka mag-improve physically, exercise, sense of humor, magbasa ka ng mga libro, self-help book, importante yan, nakakatulong yan sa'yo. And practice ka lang ng practice. Sabi nga ni Michael Jordan, babasahin ko sa inyo, I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times, I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. So let's say, nag-approach ka sa isang babae, tapos hindi naging effective, okay lang yan. Maganda yung na-expose ka sa isang babae, natututo ka. Ano yung learning ko dun nung nag-approach ako sa babae? Matututo ka noon, magiging mas confident ka na mag-approach sa isang babae. So gawin mo lang gawin yun, makukuha mo rin yun. Isang shot, isang try mo na mag-approach sa isang babae, makipag-usap sa kanya, and then magiging successful ka noon. So you'll be thankful sa sarili mo na ginawa mo yun. So yun ang tip na ituturo ko sa iyo. So I'll be gagawa ulit ako ng mga videos na ganito tungkol sa kung paano tayo mag-improve sa lalaki, paano tayo mag-approach sa babae, paano tayo manliligaw, kung ano bang topic tungkol sa babae, kung paano tayo mag-improve bilang mga lalaki. So please like this video, please subscribe to my channel. Mag-upload ako regularly. And mag-comment kayo kung anong experience nyo, kung may mga tips kayo, anong mga topics na gusto mong pag-usapan natin, na gusto mong matutunan. So, salamat ulit, and I'll see you in my next video.